aeroplano ah. Yung view mo. Yeah, mataas eh. Yun, parang asin. Parang gawaan ng asin. Wow, ang ganda. Kita mo yung land niya, oh. Ito mo ang kulay ng lanta. Kulay ng ano, may brown, may Green and brown. Parang burgundy pa ang kulay eh. Kaya nga napakaganda. Yeah, combination ng maraming kulay eh. Parang drawing. Yeah. Yung sa, parang sa eskwela. Parang painting lang siya. Kaya nagdodraw ng ano. Yan ang God's creation. Tama. Ang Israel eh, very unique country yan eh. Talagang lahat, land, Lahat meron. lahat kumpleto eh. Yung hills na nagbibigay ng mga copper, silver, ay naku, lahat na lang ng Dito. mineral binibigay niya. Tapos land of barley and wheat, pomegranates, grapes, Olives. olives, daming mga binibigay niya. Sa fruits na lang. Yeah. Lahat meron. Yeah. Pero parang desierto siya na hindi ano. Tapos pag ikay nasa may gitna na papunta ng Jerusalem na, papaba ka na, iba na, desierto na naman. Iba-iba ang ano ng lupa eh. So magmula dito, Michelle, from here to Haifa, ilang oras yan? Mga 2 hours. Oh, tagal din ano. Ako, Michelle, Baka mag more than pa. abutin tayo ng mga over 4 hour, ano, 4 o'clock tayo doon. Late tayo ng ano, late ka ng 1 hour by get. Okay lang po yun. Mag-message na ako sa akin. Hindi mo, nasa on the way na tayo, pauwi na. Kasi from Apula, 1 hour na eh, mahigit. Eh, dito pa tayo sa may ano, Gilboa. So mga kaibigan at mga kapatid, narinig ninyo no, na ang salitang Gilboa ay binagit yan sa aklat ni 1 Samuel. Yan ay isang pangyayaring naganap sa buhay ni King Saul. Isang matigas na ulo na hari ng Israel. Unang hari, ngunit hindi nakinig. Madalos-dalos ang kalooban na dapat makinig sa sinasabi ng propeta. Ay nangyari, hindi. Mas ginusto niyang mag-aalay siya. At nagalit ang Diyos sa kanya. Dahil sa katigasan ng ulo ni King Saul, ayan ang nangyari. Dito siya namatay sa bundok ng Gilboa. No, itong inyo nakikitang paligid, yan ay mismong itong dinadaanan namin ay bundok ng Gilboa. Dito nangyari yung sinabi nga niya Propeta Samuel na inabukasan ay makakapiling niya ang kanyang mga anak doon sa kabilang buhay. Yan ang kasaysayan dito sa bundok na ito.